Yerme, ang Batang Maynila, Yerme Isko Moreno Dumagoso. Opo po kayo. Hi! Hello! Tingnan natin kung sino pa pinakagising dito. O simula to dito sa Wakali. Yan, hanggang doon sa Betty. Susubukan natin. Hi! Hello! Patas. O dito man, sa nangka. Dito naman, pag gano'n. Hi! Hello! Gising pa ang mga lolo't lola ko. O, kasi hapon ngayon, dapat nagsisiesta. O, kaya maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat at tinugon ninyo ang aming paanyaya. Bagamat kayo'y may kanya-kanyang gawain. Iba pa sa inyo, nagpa-family day. Pero kayo'y pumunta rito at binigyan kami ng oras. Maraming salamat sa inyo. Sa mga nanay ko, mga tatay ko, mga lolo't lola ko, pumanatag kayo. Hindi namin sasayangin ang araw niyo at hindi kayo uuwing konsumido. Hindi namin kayo kukusumin. Gulo-gulo na ng buhay ng tao. Pati ba naman politiko, nakikikonsumi pa sa buhay ng tao? Alam naman ang taong bayan, pag maghahalalan ang mga politiko, magkakaaway. Yung magkakapibahay, kaaway din. Pagtapos ng eleksyon, pati-pati ng mga politiko. Yung magkakapibahay, kaaway pa rin. Hindi na kamubo. Pumanatag kayo. Hindi kayo uuwi kay Poon, galit o inis dahil wala kayong maririnig na panira dito. Mabigat ang bilin ko sa Your Miss Choice. Sabi ko sa kanila, "Hoy, umayos kayo. Yung utaw, binigyan kayo ng oras. Kung kayo kakandidato at first time ninyo tatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin nyo. Kung kayo naman ay re-electionista, sabihin nyo na lang kung ano ang ginawa ninyo noong 3 taon. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga later on." Tama po ba? Kamusta kayo? Salamat sa Diyos. Opo. Nako, nay, tay, mga lolo't lola ko. Salamat sa Diyos, mabuti tayo ngayon. Sapagkat ilang taon pa lang ang nakalilipas. Lahat tayo natatakot, baka tayo mamatay. Baka may infection tayo ng COVID-19. Hindi lang tayo, pati kami. Lahat ng tao nangangamba na baka magkasakit. In fact, pati sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. Umachik lang yung kapag-anak mo, hachik, ay COVID. Tama po ba? Kaya bagay na ipagpasalamat natin sa Diyos, anumang hirap na ating pinagdaanan at anumang hirap na ating kasalukuyang pinagdaraanan, salamat sa Diyos, buhay tayong lahat ngayon. Dahil habang buhay, may steady lang kayo dyan sa Gedli. Nay, real talk lang tayo. Matanong ko lang po kayo. Bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor kung meron namang mayor na nakaupo? Yung puso mo, nakadikit lang yun. Kaya ko lang naman yan naitanong, alam nyo, siyempre, nangangamba din ako. Nag-aalala din ako. Bakit? Yang mga nakaupo, alaga ko po yan. Opo, inaruga ko po yan almost 20 years. Bakit? Bilang pagtanaw
ng utang na loob kay Danny Lacuna. Yan ay hindi ko kinubli, yan ay hindi ko tinago, hindi ko itinanggi. In fact, tayong mga Pilipino, isa sa itinatangos nating ilong, ipinagyayabang natin sa mundo na kaugalian, tayo mga Pilipino ay marunong tumanaw na at ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Tingnan po ninyo, totoo bang nilingon ko? Totoo bang inarugan ko? Yung mga yan, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna. Sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ang mga anak niya, yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny. Tama po ba? Okay. Una, tingnan natin ha. Una, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Lay Lacuna. Nakaupo? Asawa ni ate. Nakaupo. Si ate. Ilan sila? Happy? Masaya ako. Masaya ako na napagtagumpayan nila yung mga posisyon na yon sa tulong natin lahat. Pero kung sila'y naging mabuti sa kanilang tungkulin o hindi ako para humusga. Taong bayan ang maghuhusga niyan later on. Nay, tay, real talk. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso sa City Hall. Kahit isa lang. Wala? Alam niyo bakit? Bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, isinantabi ko ang anak ko, inuna ko ang mga anak nila. Ngayon, tanong, Yorme, tatanaw ka ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Siyempre, Pilipino ako. Ganun talaga tayo. Hindi tayo lilimot. Kaya lamang, may pakiusap lamang ako. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos, wala kayo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Masama bang dinggin ko ang panawagan ng taong bayan? Kahit saan ako magpunta sa buong Maynila, ang sinisigaw ng tao, bumalik ka na, bumalik ka na, bumalik. Taong bayan, sumisigaw na bumalik ako. Ako nasigawan eh. Sabi niya, wala na nabalik! Para akong, napanood niyo? Para akong asawang binuwan yung malit at hinagi sa pintuan, huwag ka na bumalik! Bakit sila nangangamba? Bakit sila nag-aalala? Kung sila naging mabuti, wala silang dapat ipangamba. Taong bayan naman ang uhusga eh. Nagugulat naman ako. Nung araw, papuri sila ng papuri sa akin. Mga kasama ko yan. Dati, apple of the eye nila ako. Ngayon, ako na pinakamasama sa kanila. Hindi ho ba? Ito, really ko ka. O nay, tayo. Totoo ba? Nakapag ang isang leader, kapag siya naging mabisa, mainam, magaling, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Nagagalit sa akin. Lalo na yung congressman nyo. Si Chihuahua. Sabi niya, we felt betrayed. Wow! Ano mag-shota?
Tatagalogin ko. Para kaming pinagtaksilan. Yung po ang ibig sabihin sa Tagalog. Ako naman masasabi ko sa inyo, ang pinakamabigat na pagtataksil ay pagtataksil mo sa taong bayan na may sinumpang kang tungkulin, hindi mo ginawa ang iyong obligasyon sa iyong mamamayan. Hindi naman tungkol sa amin. Kinakabahan sila. Bakit? Sila ba may-ari ng pwesto na yan? Hindi. Taong bayan ang may-ari niyan. Empleyado lang kami. Ang kontrata namin, every 3 years. After 3 years, expired. Babalik ka ulit sa tao. Magpaparinyo ka ulit ng kontrata. Pag nirinyo ka ng kontrata, nagustuhan ng iyong employer ang iyong trabaho, renew ka ulit ng 3 years. Tama ba rin? Para pag sila na may-ari ng pwesto, Chihuahua. Ito, o tingnan ninyo. Totoo ba na ang akala natin, ito, hindi ko alam kung akala nyo rin ito. Ang buong akala natin, kaya natin sila ibinoto, dala na kung ano nasimulan ko, itutuloy na lang nila. Kita ninyo? Mamukat-mukat kung kakasaglit kung nawala, binago-bago na nila. Una, partikular, sa senior citizen. Kaya, pag-usapan natin, senior citizen. Tayo. Totoo ba? Na kapag, halimbawa, first quarter, pensyon, araw ng payout, wala ka sa first quarter, sa araw ng payout, forfeited na yung pension mo? Tingnan mo yan. Hindi naman ganyan yan sinimulan ko. O sige, alalahanin natin. Alalahanin natin ng kaunti. Wala naman kayo Alzheimer's, ano? Wala naman. Yung iba sa iyo dito, inabot pa si Mayor Lacson. O sige, biligas na lang. Ang ibig sabihin, sa dinami-dami ng nagdaang mayor sa lungsod ng Maynila, for the first time, bumoto kayo ng batang mayor. Kasi ang binoboto ng mga Manileño na mayor, konti na lang ang birthday. Pero first time, sumuko kayo ng bata. At yung bata na yon, nakapag-isip ng isang programa para sa mayaman, para sa middle class, para sa mahirap, may sakit o wala, botante, hindi, pantay-pantay na may pensyon na 500 sa lungsod ng Maynila. Tama ba? First time. Wala na palang Lacson. Villegas. Yung mga sinundan ko. Okay. Ano ang rule ko? Noong araw, nung in-implement ko yan, anong sabi ko? Nay, tay, lolo't lola, huwag kayong mag-aalala. Kapag hindi mo nakuha yung first quarter, pagdating ng second quarter, doble ka. Tama mali? Di ba yun ang nangyayari ng araw? Sabi ko pa, pag hindi mo nakuha first quarter, second quarter, third quarter, triple ka pagdating ng third quarter. O ano sabi ko sa Facebook ko? Sa Capital Report, ano sabi ko? Nay, tay, lolo't lola ko, pumanatag kayo. Pag hindi mo nakuha, simula January hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Lubi-lubi. Ibig sabihin, panatag yung mga matatanda na kahit hindi niya makuha ng buong taon, pagdating ng Disyembre, 6 na bulig. 6,000. Kung 2 kayo sa bahay, 12,000. Kung 3 kayo senior, 18,000. Ngayon, ano nangyayari?
kinakabahan tuloy yung mga matatanda. Bakit? Hindi naman mahula ng matanda kung kailan ang payout eh. Tama, mali? O di syempre, alam mo naman ng mga matatanda, malalapot ang dugo niyan. Maaga nagigising yan. Sa pangamba,